Hi guys! So for this video ay lalabas tayo kasama si Giselle dahil inaaya niya tayong lumabas at meron daw siyang bibilhin. After ilang minutes ng paghihintay ay nakasakay na rin ako ng bus. Si ate mo nag-aayos pa ng buhok. Feel na feel yung hangin. Charot! Sa point na ito ay lumipat ako ng upuan sa kabilang side ng bus para mas madali kong makita si Giselle kapag nandoon na sa tapat nila. Paano pa naman? Biglaan ka magsasabi. Sabi ko, ba't ka tumatawag? May iba tumatawag ka. In-accept ko. Pagka-accept ko, dahil sabing gano'n. Sa part na ito ay binaba ko yung camera dahil nagbayad si Giselle at nakakahiya kay kuya. Tapos tumawag ko ulit. Kasi na tayo ulit? Oo, tapos pagka-accept ko ulit. Dahil sabi ulit niya. Sabi ko, bakit ko? Baka nagulong kay cellphone niya. Sabi ko naman yung diba minsan nagpupuntang pindot. Sabi ko, tapos nabasa ko na yung chat ko. Visit ko. Agad-agad. Talaga. At ayun na nga, dito namin napag-isipan na kumain ng lunch ni Giselle. Naisip ko na kumuha na ng extra gravy. Alam nyo na. So habang hinihintay ako ni Giselle ay nag-cellphone muna siya. Pagbalik ko nga ay sinimula na namin kumain. Sa una ay focus lang kami sa pagkain pero maya-maya lang ay nasamahan na ito ng kwento. Naging kwento na may onting kain na. Charot! Nang maubos ko na nga ang first rice ko ay binuksan ko na ang pangalawa dahil ang order namin ay 2 rice at 1 chicken. Maya-maya pa ay binuksan na rin ni Giselle ang kanya. Ngunit bago niya simulan ay kumuha ulit siya ng extra gravy. Habang hinihintay nga si Giselle ay chinek ko na rin saglit yung nag-chat. Oops, huwag kayong mag-isip masyado, si Polly lang yan. At pagbalik nga ni Giselle ay tinuloy na namin ang pagkukwento. Ang pagkain na may kasamang kwento. After ko kumain ay dinaldalan ko na lang si Giselle habang hinihintay siyang matapos. After nga namin kumain ay inayos namin ang aming mga pinagkainan para bawas na rin sa gagawin ng mga kuya or ate nating crew. After nun ay pinagpatuloy namin ng kwentuhan. Maya-maya pa ay kinuwento na ni Giselle kung paano niya nakuha yung dream car niya, yung kotseng laruan na napanalunan nga niya sa Tom's World. After ng mahaba naming daldalan, ay napag-isipan na namin umalis. Hindi ko na na-video yung iba naming pinuntahan pero ito ang kasunod. Tita yung anak mo parang kotse-kotse yung tinitignan, hindi po pang school supplies. Tingnan niyo pa yung nilalaro niya. Masaya ka doon, masaya ka. Masaya siya, masaya ka. Ano siguro si may sasakyan mo? May sasakyan mo lang kakasya din. After niyang magtingin ng mga laro ang sasakyan sa Mr. DIY, after niyang bumili sa Mr. DIY ay pumunta na kami sa next stop. Paglabas namin ay malakas pa rin ang ulan. Hindi man kita pero malakas talaga. Ayan, makikita niyo naman na talagang matubig na sa mga dinadaanan namin. Ngayon nga ay pumunta na kami kay Mama ni Giselle at doon kami saglit na mag-grocery. After namin mag-grocery ay pumunta na nga kami sa next stop namin kung saan bibili daw siya ng medyas niya. Sa part na ito ay kasalukuyan ngang namimili si Giselle ng medyas na kanyang bibilihin. Siyempre, ako naman ito si ate mong pakialamera. Charot! Yes guys, dinamulan. Matapos nga makabili ni Giselle ng medyas niya ay naghanap kami sa labas ng isa pang kailangan niya para sa uniform namin na kailangan niya sa pasukan. At nang wala nga kaming mahanap ay nagulat na lang ako na uuwi na pala kami. Uwi na tayo? Oo, tama na. Weh? Oo nga. Ayun nga, hanggang dito na lamang ang video na ito. Salamat sa panonood!